Last time, may kinukwento ako sa inyo regarding dun sa mga new version ng harness natin. Pero hindi ko pa talaga siya na-explain kung ano yung pinagkaiba niya dun sa mga previous harness natin. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung paano natin ginagawa yung bago nating version na harness. Tapos, ipapakita ko rin sa inyo muna yung previous na ginagamit natin. For example, ito, gagawa tayo dito ng setup na horn, tapos isang MDL, tapos isa pang MDL. So, bali, dalawang MDL yung setup nito. So, ito yun. Hindi ko pa nilalagay yung relay, sakit pa lang to. Kasi mag-ano pa lang naman tayo, mag-wiring pa lang naman tayo. Pero, hindi na ito yung gagamitin natin. Ito na yung gagamitin natin ngayon. Ito, yung mga wala ng wire. Ngayon, dahil wala na siyang wire dito, siguro may idea na kayo kung ano yung gagawin natin. Pero explain ko muna sa inyo kung ano yung nangyayari kapag ito yung ginagamit natin na socket. Kung mapapansin nyo, may wire na siya dito and naka-terminal na siya dito. Para ma-achieve natin yung ganitong harness, para ma-achieve natin yung ganitong haba ng wire, kailangan natin magdugtong ng wire. Itabi ko muna to para ma-explain ko sa inyo ng maayos. Yung harness kasi natin, dumidepende siya kung anong klaseng motor yung gagawin natin, kung saan ipopwesto yung harness natin, kung saan ipopwesto yung relay natin. Magdedepende doon kung gaano kahaba yung mga wire. So, kagaya nito, as is lang tong ganito, maiksi lang yung wire, about mga 15 cm lang to. So, magdudugtong tayo. For example, ito yung main ng horn, dudugtungan natin ng mahaba yan. So, ibig sabihin, pag nagdugtong tayo dito, magkakaroon tayo dito ng terminal, joint terminal, magkakaroon tayo ng dugtong. Ganon din dito sa main ng isang MDL, yung MDL1 natin. I-splice natin to, syempre i-merge natin yan. Tapos magdudugtong tayo dito kung hanggang saan yung battery natin. So meron na tayong isa, dalawa, tatlong dugtong na. Tapos ito, yung MDL2 natin, pangalawang MDL, ganon din. I-merge din natin to dito. And magdudugtong tayo kung gaano kahaba yung kailangan natin idugtong. So, marami tayong ginagawang dugtong dito pa lang sa main. Dito naman sa trigger ng kanyang horn. So, kailangan din natin tong mapahaba dahil gusto natin tong paratingin doon sa stock na busina kasi nandun yung stock horn wire. In short, kapag ganito yung gamit natin na socket, yung may mga wire na ganito, kailangan pa talaga natin siyang dugtungan. Depende kung gaano kahaba yung kailangan. Depende kung gaano kahaba yung takbo nung wire natin papunta sa battery. So basically, ayan yung iniwasan natin dito sa old version natin. Yung magkaroon pa tayo ng mga dugtungan. Ayan, sinasabi ko sa inyo, yung main ng horn papunta sa battery, maiksi lang yung wire na to. So magdudugtong tayo ng mahaba. Yung main ng MDL1, ganoon din, magdudugtong din tayo ng mahaba. Yung MDL2, magdudugtong din tayo ng mahaba. Yung iba kasi hindi naiintindihan kung bakit hiwa-hiwalay pa yung main nung yung harness natin. So, explain ko na lang yan sa ibang video natin. Pero this time, ito muna yung gagawin natin. Ipapakita ko sa inyo yung ginagawa natin ngayon dito sa bago nating version, kung paano natin siya ginagawa ngayon, kung paano natin pinoproseso yung mga harness natin. So, set aside na muna natin to. Ito, meron tayo ditong good for one lang na harness, pang limahan na ganito. Ipapakita ko sa inyo kung paano natin to gagawin, paano natin to bubuuin. Na-process ko na yung mga wire natin gamit yung mga special tools natin, mga proper tools natin. Ito yung straiper natin, ito yung crimp natin, yung pang malaki, tapos pang maliit. So, ayan yung mga katulong natin dito sa project natin para magawa natin na maayos yung mga wire natin. For example, ito, yung pag-crimp ng mga ganyang wire. So, importante meron tayong maayos na gamit para mapakapit natin yung terminal dito sa wire natin. Okay? So, simulan na natin to. Mag-umpisa muna tayo dito sa una. Ito yung horn natin. Tapos yung sinasabi ko sa inyo, ganun pa rin naman. MDL1, MDL2, horn, so, ayun. Mag-umpisa muna tayo dito. First step na gagawin natin, lalagay natin yung trigger natin. So, ito na yung trigger niya. Lagay lang natin yung mga wire na ganito. Tapos yung natin, output natin, ito na yung papunta sa selector. So, selector switch natin.
So, nandiyan na siya. Hindi na tayo magdudugtong dyan. Tapos, hinabaan na natin siya ng konti. Next natin, ay yung main natin papunta sa battery. Ito, kagandahan nito, yung bagong version natin, naka-color coding na talaga yung mga wire natin. Ito, yung trigger natin sa horn, since wala naman siyang polarity, kaya ginawa ko siyang parang neutral color, kulay white. So ito yung ano natin, ito yung trigger natin sa busina. Tapos yung output natin, yung papunta sa selector, inassign ko siya na ganyan yung kulay kasi ganyan yung kulay ng terminal na ginagamit natin. So dito, okay na tayo dito sa horn. Okay, so next natin, lagyan natin ng main yung ating MDL1. Color coded na rin to, ang main natin ay red. Ako na yung nag-assign ng color coding nito para kilala natin yung wiring. At the same time, madali tayong mag-troubleshoot. Ito, meron tayo ditong yellow. Ito na yung para sa aux light natin tsaka sa MDL2. Meron kasi tayong isang klase pa nito, yung animan. Yung horn, MDL, tapos aux light. For example, sa aux light, yung TDD Night Ranger, TDD Road Raptor, X7, mga ganong ilaw. Okay, lagay na rin natin to. Okay, dito pa lang makikita nyo na yung difference nung ginagawa natin. Kasi wala na tayong dugtong. Wala na tayong dugtong dito, diretso na siya sa battery. Ganon din dito sa MDL1 natin, diretso na rin siya sa battery. Ganon din dito sa horn natin, yung main natin, wala na rin siyang dugtong, diretso na siya sa battery. And then, itong trigger natin sa busina, ganon din, wala na siyang dugtong. So, imagine niyo itong hawak ko dito, ito yung old version natin. Dito sa part na to, magdudugtong tayo ng ganito. So, dito, sa bagong version natin, wala na siyang dugtong. Dire-diretso na siya. Okay, next natin, lagay naman natin yung mga output natin. Color-coded na to. Lalagay ko dito yung blue. Ito yung high. Yung high ng MDL1. Tapos lagay ko dito yung blue ng MDL2. Okay. Dito naman sa kabila, lagay ko yung ano natin dito, low ng MDL1. Tapos dito naman yung low ng MDL2. Okay. So, para malaman ko kung ano yung MDL1, i-adjust ko na yung haba niyan. Itong output na to, pare-parehas lang yan na kulay. Kulay blue lahat yan. Ito yung output niya. Lahat yan kulay blue. Wala siyang color coding. So, sa part na to, ito na yung na-improve natin. Nakikilala na natin yung wire. Hindi na tayo naliligaw. Hindi na tayo nalilito. So, ito, kung ako titingin nito, hindi ko alam dito kung ano yung low, ano yung high, ano yung low, ano yung high. Dito sa bagong version natin, ang inassign ko kasi na high is kulay blue. Ang inassign ko na low is kulay yellow. So, alam ko na yung low, alam ko na yung high. Yan na yung bagong version natin. Okay, next natin, ilalagay naman natin yung mga ground ng ating relay. So, dito sa MDL2, naglagay tayo ng dalawang ground. Kasi yung ground sa switch, dito na natin kukunin. Naka-merge na siya dyan. Okay. Dito naman sa isang relay, single lang yung ground na gagamitin natin. Hindi na natin kailangan dyan ng merge. Isa lang naman yung ground na kailangan natin dyan. Ganon din dito. Isang ground lang to. Okay. And ito, isa lang din ang kailangan natin dito. So, magkakaiba ng haba yan, yung mga ground natin. Kasi itong dalawa, puputulin ko rin naman to. So, masasayang lang yung wire kapag hinabaan ko pa siya kagaya nito. Mamaya kasi, merge ko na yan dito. Okay, so kompleto na yung ano natin. Kompleto na yung ground natin.
Ang ilalagay na natin last is yung mga trigger natin. Trigger sa high ng MDL2, trigger sa high ng MDL1, tapos yung trigger ng low natin. So, lagay muna natin yung low. Ito yung trigger niya, dilaw. Okay. Ito ganun din, trigger niya, dilaw. Okay. Dito, since maglalagay tayo ng combo and passing, naglagay na ako dito in advance ng diode. So, naka-crimp na rin yan dyan. Ang magiging benefit kasi nito kapag nilagay ko na yung diode dyan sa terminal, hindi na ako mag-i-splice dito. Before kasi, kapag maglalagay ako ng diode, mag-i-splice pa ako dito sa part na to. So, babalatan ko pa yan. Mag-i-splice ako dyan, mag-shrinkable ako dyan. Ganon din dito. Same process, babalatan, mag-shrinkable. So, yun yung mga gusto kong iwasan na dito sa bago nating version. So, ito wala na. Kasi meron na siyang diode, contact na siya dun sa terminal sa loob. So, bali ito, tapos na yung ano natin dito, tapos na yung wiring natin dito. Lalagyan ko na lang to ng mga relay. So, bali dito, basically, tapos na yung pinaka-majority ng wiring natin kasi nakompleto na natin yung mga wire na kailangan natin dito. Lalagyan na lang natin to ng mga heavy duty na relay natin. Ito yung mga ginagamit natin na heavy duty. Lalagay lang natin to. Okay. So, nilagay ko na yung mga relay dito. Ang next na gagawin natin dito is maglalagay na tayo ng mga proper connection natin. Yung connection natin sa ground, kukuha tayo sa battery, which is ito yung wire natin dyan. So, ito na yung ground natin. Ito na yung magsusupply dun sa mga load natin. Ito yung isa sa dulo, loud horn. Ito naman yung magsusupply ng ground sa mga relay natin. Tapos, ito naman yung isang loud horn dito. Tapos, ito yung sa stock horn. Tapos, yung pinakadulo niya, doon na rin yan mag-meet sa battery. Ilalapat ko na to dito. Tapos, i-connect ko na siya dito sa relay natin. And then, yung after ignition power natin, ito. Ganun din, ilalapat ko na rin yan dito. Tapos, i-cable tie ko na yan para mai-connect na natin yung mga wiring natin. Makapag-proseso na tayo. So, ayan. Ayan yung magiging itsura niya. Yung finished product nito, meron akong ginawa dito na hindi ko pa binabalutan. Pero ito talaga yung pinaka magiging finished product natin. Kapag nakompleto na natin to, kapag nakompleto na natin yung proseso na ginagawa natin dito, ang kakalabasan niya ganito. Tanggalin ko na muna to para hindi magulo sa mata ninyo. Ito na yung isang anima na ginawa natin. Ayan na siya, naka-cable tie na siya, naka-tawag ito. Naka-tidy na rin siya. Ito rin yung isa pang animan. So, same process lang naman yung limahan tsaka animan. Same output pa rin naman yung mangyayari. So, ito na yun. Ito na yung likuran niya. Kapag naka-tidy, nandyan na yung tatlong diode. Yung dalawa para sa passing, yung isang diode para sa combo. Tapos, ito na rin yung output natin papunta sa loud horn natin, yung PIA horn natin or Bosch Europa or kahit anong busina man yan. Ayan na yung isa. Tapos ito na yung sa MDL natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napaka-importante ng color coding natin. So dito, meron siyang shrinkable. Ibig sabihin niya natatakpan na yung pinaka puno ng mga wire natin. Hindi ko na malalaman kung saan tumakbo yung wire na to. Pero dahil naka-color coding naman tayo, alam ko ito yung ground kasi ito yung kulay itim. Alam ko ito yung low kasi ito yung kulay yellow. And alam ko ito yung high kasi ito yung kulay blue. Ganon din dito. Ito yung low. Ito yung high na, ito yung isang high. Tapos yung green, yung super high sa mga aux light. Tapos yung itim yan yung ground. So kilala ko na yung mga wire. So dito naman sa mga switches natin, ito yung power ng switch natin, yung pula, ito yung ground, high and low, tsaka super high. Tapos low, supply, after ignition, tapos yung blue, yan yung ating high. Ito yung green natin, yan yung passing natin. Tapos dito sa selector natin, ayan na yun. Tapos yung sinasabi ko sa inyo na kagandahan ng bagong version natin,
wala na siyang dugtong. Ayan o. Tuloy-tuloy na yung wire natin. Wala nang dugtong yan. Magmula dito sa pinakapuno, ay kita nyo naman yung ano natin, yung wire natin. Pagmula dyan sa puno natin, color coding na yan. Ayan o. Wala na yung dugtong. Papunta dun sa pinakadulo. Ito. Yung papunta na sa battery natin. So, yan yung kagandahan itong mga bagong version ng harness natin. Kaya dun sa mga nagtatanong kung ano yung kaibahan ng bagong harness natin dun sa old version, basically, mas ginawa natin convenient yung harness natin, mas pinadali namin para sa amin, mas pinaganda namin para sa inyo. So, yun yung pinaka-objective natin dito sa mga bagong harness natin. Kasi, dun sa maraming dugtong, mas tumatagal yung trabaho namin. Dito sa wala ng dugtong, mas madali na. Kasi hindi na kami mag-crimp ng dugtungan, hindi na kami mag-shrinkable ng dugtungan. So basically, yun talaga yung objective natin. Mapadali yung trabaho namin and mapaganda namin yung serbisyo namin dun sa mga nagpapakabit sa amin ng harness. And syempre, dun sa mga bumibili sa amin online, mas magaganda na yung quality nung harness na makukuha nila. And syempre, mas madali na rin nilang maintindihan yung harness natin kasi, ayun nga, color-coded na yung mga wire natin. Kung may mga question sila na hindi nila maintindihan dun sa pinadala namin na harness, pwede sila magtanong sa amin. And masasagot namin sila ng mas mabilis kasi kilala na namin yung mga wire, alam na namin kung ano yung tinatanong nila, alam namin kung ano yung sasabihin namin, alam namin kung ano yung isasagot namin dun sa mga customer na nagtatanong sa amin. Dun sa quality naman, about dun sa old version and itong bagong version natin, same na same pa rin naman ang quality nung mga harness natin. And same din naman yung warranty na binibigay namin dun sa mga yon. Mag-i-stick na kami dito sa mga bagong version natin kasi yun nga, mas maganda na to, mas convenient, mas madaling maintindihan kahit ako, yung customer or yung online na customer na bibili sa atin. Madali niya maintindihan yung mga yon. And siya nga pala, kung gusto nyong gumawa ng mga sarili nyong harness sa mga motor ninyo, ito yung mga basic tools na kailangan ninyo. Wire stripper, crimper, ito crimper din. So check nyo yung yellow basket natin dyan sa baba para makabili kayo ng mga proper tools para dun sa mga project ninyo. Kasi kung hindi kayo bibili ng mga tools na to, kahit gusto nyo yung project na yun, kung gusto nyo yung idea ng project ninyo, hindi nyo rin magagawa ng maayos kasi wala kayong mga basic proper tools dito sa pag-electrical. Especially yung pagbabalat pa lang ng mga wire na ganito. Ito mga ginagamit namin kasi sobrang titigas ng mga wire na to. Sobrang tigas ng mga balat ng mga yan. So, masakit sa daliri. Pero dahil meron kang mga proper tools na kagaya nito, napapadali nila yung mga trabaho kasi ayun, nakakagawa tayo ng maayos. Nakakagawa tayo ng mas mabilis, mas convenient. So, check nyo yung yellow basket natin dyan para ma-direct kayo dito sa mga tools na to. Okay, so yun lang. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo yung ano yung kaibahan ng bagong version natin na mga harness ngayon tsaka yung mga previous natin. Okay?